Kapag nag-audit observation memorandum ka at yung memorandum lang at wala kang proof, wala kang documentation na nag-attempt ka na i-erase yung doubts na naturally mag-o-occur sa normal na tao na auditor, ay ibig sabihin pagkukulang po ang iyong ginawa. Yung sinasabi ni Attorney Wamil na hindi naman required doon sa circular yung pag-issue ng audit query. Bossing, hindi kailangang isulat doon. Kasi kapag nakikipag-usap ka sa mga audit, di ba nakikipag-text, nakikipagtawag ka, linalapitan mo yung mga taong contact person mo kapag nag-audit ka, kapag may tanong ka. Nakasulat ba yung mga bagay na yan dyan sa circular? Hindi po. Hindi po kailangang isulat sa circular dahil customary po sa audit practice yung mga bagay na yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na excuse na hindi ako mag-aalaw ng audit query dahil hindi required yan doon sa circular. Hindi po magandang excuse yun. In other words po, kulang ka po sa documentation, kulang ka sa steps. Sa audit po talaga, required na required yung documentation kasi lalo na nung nag-audit po kami, meron po kaming national office at meron kaming international office. Kapag standardized po ang process namin, i-audit po nila yung trabaho namin. And the only way na ma-ensure nila na maayos yung trabaho namin is kapag documented lahat. Kapag meron kang finding na walang documentation, walang attached document, kahit ano pang opinion ang ilagay mo dyan, hindi sila magre-rely dahil wala kang ebidensya na inilakip. Kaya doon po talaga nagkulang yung audit process ni Attorney Wamil. Sorry na lang sir, talagang wala Talagang dinire-diretso mo po dun sa audit observation memorandum. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na mag-explain yung tao. Tama po yung ginawa ni Attorney Powa noon na pumunta doon sa opisina ng Commission on Audit para makipag-usap sa kanila. At sinabi sa kanila, pwedeng mag-audit query ka muna. Pwedeng bigyan mo muna kami ng benefit of the doubt. Pwedeng kausapin mo muna kami para maayos naman po ang ginagawa ninyong audit. Wala pong mali sa bagay na iyon dahil ganun po talaga ang nangyayari at wala pong conflict of interest. Okay lang po iyon. Kasi ang interest na re-represent niya noon ay si VP Sara Duterte. Hanggang ngayon, yun pa rin ang interest. So there is an alignment of interest at wala pong problema kapag kinakausap mo ang isang ahensya na gawin lamang nila ng tama ang kanilang trabaho. But in any case po, lumabas naman po talaga doon sa palitan din ng mga abogado during cross-examination at ng mga senador during sa trial nung nakaraan na nagkulang talaga si Attorney Wamil sa kanyang pag-audit. Parati nilang iniisip na itong date na to 2026 hindi daw 2022 pero yung mga ibang husgado sinasabi nila pwedeng 2022 hindi ba? Itong mga medical na ito pwedeng pumasok dahil kasi po hindi mo ginawa ng mabuti yung trabaho mo, hindi mo sinagad. Ang daming doubts na naglilinger, ang daming doubts na lumilipad dun sa hangin. Kung ako rin ang supervisor ni Attorney Wamil, ako yung partner niya dun sa audit na yan, iisipin ko talaga na kulang ang kanyang ginawang audit. But in any case po, kapag ganyan na ipinipilit nila na maayos daw yung audit base sa kanilang pagtingin, siguro ang explanation dyan, in any case kapag sinisiraan po kasi talaga nilang isang tao, sabi nga nila mukhang ina-isolate nila or sinisingle out nila si VP Sara Duterte, yung pagiging secretary niya sa DepEd at pagiging vice president niya sa OVP nung siya ay in-audit. Siyempre po, kapag sinisingle out mo na siya kaagad, may intention ka talagang makahanap ng audit findings. Kung yun talaga ang balak nila na i-persecute at ipitin yung tao, understandable talaga na hindi ka mag-audit query. At kung sabi nga nila, to a man with a hammer, everything is a nail. Kung naghahanap ka ng butas, every time na lang na may makita ka na sa tingin mo na hindi regular, iko-conclude mo kaagad na hindi regular. Hindi ka man lang nagtanong, hindi mo man lang minake sure. But in any case po, na lumalabas naman po dito sa proceedings ngayon, na maraming mga doubts na hindi na-settle ni Attorney Wamil and sufficient yung mga tanong ng ating mga senador na mai-reveal lahat yon, especially yung sinabi ni Senator Lacson, hindi mo mako-conclude na fictitious itong mga tao na to. Wala ka palang security clearance access. So paano mo masasabi na may mga ganyang findings? So maraming mga kulang po. Sa audit po, kapag may mga valid na question, maraming mga lingering doubts at wala kang documentation, hindi po valid yung findings mo. In fact, pagagalitan ka ng senior mo, baka tanggalin ka pa doon sa audit team dahil kinawawa mo yung kliyente mo. Ganon din po ang ginawa ni Attorney Wamil.